Si Lolo Arsin daw nawawala. Kasama pati yung apo niyang si Deo na kaedad yata ni Tin. Alam ko na po ang solusyon sa problema niyo. Mahirap pero naniniwala akong kaya niyo po ito. Kailangan niyo pong mamatay para muling mabuhay. Walang iya kang matanda ka. Hindi natin ang panabibig mong mag-orasyon ka ba? Sasakali na kita hanggang sa mamatay ka. Hindi talaga maiiwasan na kung sino-sino pa yung magkapamilya, sila pa yung hindi magkakasundo. Dahil sa loob ng isang pamilya, may mga sikretong nakatago. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Sa dami ng narinig kong kwento sa channel nyo, pinilit ako ng matalik kong kaibigan na ipadala ang kwento ng pamilya niya. Itago niyo po ako sa pangalang Vita. Ang mga pangalan naman na ginamit ko rito ay hindi rin nila totoong pangalan. Ang paggaan daw po sa dibdib ang maibahagi ang kwentong ito na sana ay kapupulutan ko ng aral imbis na katakutan ng mga aswang at kakaibang nilalang. Upang lubos niyong maunawaan, ito po ang kwento ng kaibigan kong si Ting. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lola, may huminto po na sasakyan sa labas. Kaso, kanina pa po yun eh. Wala naman po lumalabas. Ay nako, apo. Baka nagpapahinga lang ang pasahero niyan. Hayaan mo na sila. Tulungan mo na lang ako rito sa pagpunas ng mga dahon ng halamang gamot. Bakit sa tapat ng bahay talaga sila hihinto, Lola? At saka, anong ginagawa nila rito sa lugar natin? Wala namang pasyalan dito eh. Abay, huwag ka nang makulit dyan, Christina. Halika na rito. Lola naman eh. Christine po ako. Hindi po si Mama Christina. Hayaan mo na ako, apo. Alam mo naman na ikaw lang ang alaala ng mama mo sa akin, di ba? Sana Christina na lang po yung pinangalan niyo sa akin, Lola. Para hindi na po kayo nalilito. Oh, La! Ayan na po. Nagbukas na yung pinto ng sasakyan. Isang babae at isang lalaki po yung bumaba. Lola! Naglalakad po sila papunta dito sa atin. Parang kilala ko po ah. Hindi ako umalis sa harap ng bintana ng kubo namin. Inintay ko talaga na lumapit ang dalawa. Nagkatinginan na kasi kami ng mama, kaya nandun pa rin ako. Nandiyan ang Lola Masyang mo? Si Lola po? Opo. Pero bakit po? May kailangan po ba kayo sa Lola ko? Sabi na nandito si Lumen Camo, anak ni Mayor Arsin. Sandali lang po ha. Lola, narinig niyo po yun? Iyo pong hinahanap eh. Mga kamag-anak po natin sila, di ba? Ay, oo, narinig ko, apo. Sandali lang at lalabas ako. Ay, ano kayang nakain ng pamangkin kong to at bumisita? Ay, sa bagay, busy alkalde siya ng bayan. Baka nangangalap na ng botante. Pero, malapit na ba ang eleksyon? Ay, nako. Lalabas na po si Lola. Sandali lang po ah. Mabagal na po kasi siya maglakad eh. Umalis na ako sa harap ng bintana. Saka bumaba ng hagdan. Sinalubong ko si Lola sa sala at sinabayan siya papunta sa may pintuan. Ako pa ang nagbukas ng pinto. Ay, Iya! Kumusta po? Mano po pala? Kaawaan ka ng Diyos, Bise. Ano bang atin? At napadpad kayo rito? Si Tia talaga. Para namang hindi niyo ako pamangkin yan eh. Lumin na lang po. Ito na ba si Christina, anak ni Christina? Ang laki na pala eh. Oo, at maaasahan mo na yan sa maraming bagay. Anong sadya niyo rito? Magandang araw, Tia Masyang. Mukhang hindi niyo na ako naaalala. Ako si Gary, asawa ni Lumen. Abay, ikaw na pala yan, Gary. Akala ko kung sinong bodyguard lang. Pasensya ka na at hindi kita nakilala. Ayos lang sa akin, hindi niyo ko maalala, Tia. Pero basta wag lang ko kayo magsinungaling sa amin pag tinanong namin kayo. Abay, bakit naman ako magsisinungaling? Ano ba yung tanong niyo? Sigurado ako na hindi kayo pupunta rito nang walang mahalagang sadya. Nawawala ko kasi si Mayor Arsin at ang anak ni Amador na si Deo. Baka naman dito sa inyo napadpad.
Sandali nga lang. Kailan pa ako pinuntahan ng lalaking yon, ha? Ikaw, Lumen, alam na alam mo na hindi kami magkabati ng tsuhin mong alkalde. Kaya bakit niyo siya hinahanap sa akin? Malay ho namin kung nagkabati na kayo. Kasi tutulungan niyo siya, di ba? Kaya aminin niyo na ho na nandito siya, tinutulungan niyo siya sa problema niya. Abay, napakawalang modo niyo namang mga tao. Sandali, ha? Parang may hinahanap si Lola noon. Nang makita niya ang walis tingting sa hindi kalayuan, kinuha niya yon, saka pinaghahampas sa dalawa. Para namang nagtitinikling ang dalawa sa kakaiwas. Napahagikik naman ako dahil doon. Umalis na kayo rito, mga walang modo! Alis! Alis! Tigilan niyo yung tanda. Ano? Gusto mo ibangon ko sa utak mo ang bala nitong baril ko? Ha? Ha? Huwag niyo pong sasaktan ang lola ko! Alam niyo, tiya, nagpipigil lang ako. Hindi dahil tsahin ko kayo, ha? Kundi dahil vice mayor ako ng bayan na to. Pero oras na malaman ko na tinatago niyo rito si Tio Arsin, hindi ho kayo makakaligtas sa akin. Mga masasama ang budhe niyo! Mga demonyo kayo! Umalis na kayo rito! Umalis na kayo! Tigilan niyo na yung kakahampas sa akin ng walis na yan. Nakakagigil ka, matanda ka. Tatamaan ka na sa akin eh. Ano ba, Gary? Tigilan mo yung pagiging bayolente mo. Hindi naman kailangang daanin sa pisikalan si Tia eh. Alam naman natin na kahit paano, magkakasundo pa rin kami. Hindi ho ba, Tia? Huwag mo akong mahawak-hawakan. Wala akong pamangkin na hindi nakikinig sa sinasabi ko. Hindi ka na talaga nagbago, Lumen. Palala ng palala ang ugali mo dahil sa asawa mong yan. Tama na, tanda. Sige, kung wala si Mayor dito, tanga po niya. Aalis kami. Pero tandaan niyo, may mga matang nakabantay sa inyo. Oras na nagsisinungaling kayo, ako mismo ang bibitin sa iyo ng patiwarik sa harap ng apo niyong to. Ang sama-sama niyo po! Wala po kayong galak sa lola ko! Aba, matapang ka rin palang bata ka, ano? Naglilisik ang mga mata niya na lumapit sa akin. Saka bigla na lang hinawakan ang braso ko. Napaiyak ako sa higpit ng hawak niya. Aray ko po! Bitawan niyo po ako! Masakit na po eh! Tulwari matapang! Iyakin ka rin pala katulad ng nanay mo. Ano ba, Lumen? Umalis na kayo dahil wala kayong mapapala sa amin dito. At saka nananahimik na ang anak ko sa kabilang buhay. Kaya wag niyo na siyang isali sa kalokohan niyo. Kilala ko ho kayo, Tia. Tahimik lang kayo, pero nasa loob ang kulo. Kaya hindi imposibleng hindi kayo pupuntahan ni Tio Arsin dito. Sobra pa kayo sa matandang ulyanin sa kakulitan. Baka nakakalimutan mo, Lumen, na simula nang maging kampo ng kadiliman ang Tio Arsin mo, ay hindi ko na siya nilapitan pa. Dahil baka ako pa ang makapatay sa kanya. Kaya umalis na kayo. Alis! Nakayakap ako sa bewang ni Lola nang magpa siyang umalis ang dalawa. Naguguluhan ako sa nangyari, kaya marami akong katanungan sa isipan ko. Nanggigil pa siya lalo nang tuluyan nang makaalis ang sasakyan ilang sandali pa. Kahit kailan talaga, sila na may mas magara at komportableng buhay ang nagpapasakit ng ulo at dibdib ko, Christina. Bakit po sila ganon, Lola? Minsan na nga lang nila kayo napupuntahan, pero inaaway pa po nila kayo. Ayaw pa maniwala sa sinabi niyo po eh. Yun na nga, Apo. Masyado silang bilib sa sarili nila, kaya kahit ako na matanda na at tsahin nila, hindi nila pinaniniwalaan. Nakakatakot naman po sila, Lola. Lalo na po yung Gary. Tinutukan talaga kayo ng baril eh. Ang sama niya talaga. Ay, yung Gary mo yon. At yung asawa niya, ang Tia Lumen mo na vice-alkalde ng bayan natin. Opo, naalala ko pong pumunta sila rito nung eleksyon. Pero Lola, ang sabi nila, nawawala daw po si Mayor at yung apo niya. Si Lolo Arsin po ang Mayor, di ba? Yung Deo naman po, hindi ko po kilala eh. Bakit kaya sila nawawala? Abay, ewan ko sa aswang na lolo mo na yon. Hindi ko na siya pinakialaman. Simula nang pinili niyang saluhin ang itim na bato ng lolo namin noon. Pero Lola, kapatid niyo pa rin po siya. Di ba po, lagi niyo ang sinasabi sa akin na kung may kapatid si mama na lalaki noon, makabuhay pa siya ngayon kasi may magtatanggol sa kanya. Basta, hindi ko kabati ang Lolo Arsin mo. Tapos ang usapan. Magulo ang pamilya namin, sa totoo lang.
Pero sa murang edad ko noon, limitado lang ang alam ko. Hindi magkabati si Lola at ang bunso niyang kapatid na si Lolo Arsin na mayor ng bayan. Aswang daw kasi ito. Yun nga lang, kahit ganun si Lolo, wala naman daw itong pinatay na tao. Kaya lang, bilang albularya, tutol daw talaga noon si Lola sa pagtanggap nito ng itim na bato mula sa lolo nila. Hindi naman masama ang Lolo Arsin mo kung iisipin. Pero ako na ang umiwas sa kanya kasi mahirap na at baka ako pa ang maging daan ng kamatayan niya. Kung ganun po, kawawa naman po siya, Lola. Iyong Deo po pala. Hindi ko nga alam na may anak pala ang Tio Amador mo na nag-iisang anak din ng Lolo Arsin mo. Sa pagkakaalam ko, matagal na siyang sumakay sa barko. Alam niyo po, Lola, yung sabi nila sa school na family reunion, yung nagtitipon-tipon yung lahat ng magkakamag-anak po, dapat may ganun din po tayo. Ay nako, tipon-tipon ka riyan. Pagkatapos ano? Mag-aaway, magyayabangan, pag-iinsultuhan. Ay nako, wag mo na yung pangarapin, Apo. Tayong dalawa ang magiging kawawa kung sakali. Dahil po ba maliit lang ang bahay natin at wala po tayong mamahaling mga gamit at sasakyan? Malawak naman po ang lupain natin Christina, maiintindihan mo rin paglaki mo kung bakit kahit magkapamilya, hindi pa rin nagkakasundo. Isipin mo na lang sa ngayon na yung nangyari kanina, isang masamang panaginip, Apo. Ganon nga ang ginawa ko. Kahit hindi naman talaga naalis sa isip ko ang nangyari ng araw na yon. Hindi biro ang matutukan ng baril. Kinahaponan noon, pagdating ni Kuya Rico, narinig ko kaagad ang bungad niya kay Lola sa labas. Si Lolo Arsin daw nawawala. Kasama pati yung apo niyang si Deo na kaedad yata ni Tin. Uli ka na sa balita, Enrico. Galing na dito ang vice-alkalde at ang asawa niya. Inanap sa akin ang kapatid ko. Nalutok pa talaga ng baril na para bang matatakot niya ako sa ganon. Tinutukan po kayo ng baril ng asawa ni Bise? Sigurado kayo? Totoo po yan, Kuya Rico. Naiyak na ako sa takot Pero si Lola, grabe po. Ang tapang po niya kahit walis lang yung panlaban niya. Hindi na tama yun Pati matanda hindi na sinasanto ng gari na yun. Ang sama nga ng ugali ng asawa ni Vice Ilang beses na raw yung may nakaaway sa Kapitolyo. Wala lang may nagtatangkang magreklamo ng formal kasi nga mapera Kaya ang bagay sa mga yan, hindi pinapansin. Ay nako, sayang lang ang oras ko sa kanila. Pero si Mayor po at yung apo niya apo niyo na rin po. Baka po may masamang mangyari sa kanila. Ay sus, kayang-kaya na yun ang mayor nyo. Aswang yun, baka nakalimutan nyo. Si Lola talaga. Pero paano po kung isang araw humingi ng tulong si Mayor sa inyo dahil nanganganib yung buhay nila ng apo niya? Tutulungan niyo po ba? Nasa panganib na ba? At saka, nasaan ba siya? Kung hindi ko pa alam ang ugali ng kapatid ko na yon, mag-aalala ko. Mahilig talaga yung magtago kasi syempre, kailangan niyang kontrolin ang sarili niya. Kung sakali lang po, halimbawa, bigla na lang silang susulpot dito sa atin. Nako, ayokong magsalita ng tapos. Pero, teka lang Enrico, ba't mo ba'y ginigiit yan? May alam ka ba? Umamin kang bata ka. Oo, wala. Pero kapag may balita na ako, malalaman niyo po. Si Kuya kumakatingin sa akin para akong sumbongera na nakikinig dito. Para nag-iiba-ibang kulay ng mata niyo po Wag po kayong mag-alala. Tikom po ang bibig ko at hindi po ako sasali sa usapan niyo. Kaya mo Tin, isang araw. Ay, teka sandali. Baka makalimutan ko na lang maibigay sa ito. Wow! Maliit na manika na pwedeng isabit. Ang ganda naman ito, Kuya. Saan niyo po ito nabili? Napulot ko lang yan dun sa tapat ng post office. Siguro, nahulog nung batang singkit habang umiiyak. Hindi ko na sila nakita, nang damputin ko yan, kaya inuwi ko na lang. Abay baka kung anong hindi magandang gamit yan. Akin na muna yan, Christina. Ayos na yan Tayaan nyo na lang po pang protection para mas maganda. Lagi mo yan dalhin, Tin, ha? Sige. Akin na para malagyan ko ngayon. Nako, kapag ganitong may mga hindi magandang nangyayari, kailangan mag-ingat tayo. Lalo ka na, Christina. Baka mamaya, yayain ka ng kung sino-sino na sumama. Huwag na huwag kang sumama, ha? Huwag kang basta-basta magtiwala, naiintindihan mo ba?
Opo, Lola. Kita niyo nga po, di ba? Hindi ako namamasyal kahit walang pasok. Siguro nga, dahil bata pa ako noon, matindi ang impluwensya ng mga kasama kong matatanda sa akin. Lahat ng sasabihin nila, sinusunod ko. Ang mga binibigay naman nila ay iniingatan ko. At dahil parehong may angking tapang sina Lola at Kuya Rico, pinalakas nila ang loob ko, imbes na matakot sa mga kakaibang nangyayari sa pamilya namin. Pero ang pagtutok ng baril ni Tio Gary kay Lola, medyo hindi ko pa nakasanayan. Isang gabi, maulan noon at tulog na si Lola sa tabi ko. May narinig akong kumakatok at tumatawag kay Lola sa labas ng bahay. Ate Masya, bawa ka, papasukin mo kami. Ala, sino kaya yan? Ang lakas ng ulan tapos gabi na. Hinahanap pa si Lola. Baka magpapagamot yun. Lola! Lola! May tumatawag po sa labas. Ting, gising ka na rin pala. Pagising naman si Lola at importante to. Yay, gising ko na nga po, kuya eh. Kaso ang sarap ng tulog niya kasi maulan. Yugyugin ko na lang yung balikat niya. Lola! Lola! Gising daw po muna kayo. Ay ba? Ano ba naman kayong dalawa? Ang sarap matulog. Estorbo naman kayo. Iba ka po kasi may magpapagamot, Lola eh. Kawawa naman po. Ay, oo na. Sandali lang. Mag-iinap lang ako. Lola Masya, pinapasok ko na po sila. Kilala ko naman po kaya wala kayong dapat ipag-alala. Magpakulo ka ng tsaa sa kusina, Rico. Siyang nilalamig ang mga yan. Lalabas na rin ako, saglit lang. Kakasalan ko lang po ng tsala. Lola, dahan-dahan lang po. Inaantok pa po yata kayo eh. Talagang inaantok pa ako. Hawakan mo muna ang kamay ko at baka mahulog ako sa hagdan, apo. Sino ba kasi ang bisita? Magandang gabi, Ate Masya. Abat! Arsenio! Anong pumasok sa kukote mo? At sino ang ulan papunta rito? Dinamay mo pa yung mga bata. Ay, Diyos ko. Christina, ikuha mo ako ng tuwalya. Ngayon din. Pasensya ka na, ate. Ngayon lang kasi ang panahon na sa tingin ko, ligtas lumabas at pumunta rito. Eto na po ang tuwalya, Lola. Atuyuin niyo muna ang katawan ng maglolo bago kita sabunin. Salamat talaga, ate. Dayo, apo, halika rito. Patutuyuin natin ang katawan mo. Lolo, nauuhaw na po ako at saka nagugutom na rin po. Ay, Diyos mio! Rico, pahiramin mo muna ng damit mo ang dalawang to. O, Kola, ito na nga po. Kumuha na ako. Pag-aain ko na rin po sila. Halika natin, tulungan mo akong ayusin ang lamesa. Kita mo na, Arsenio. Ako na ate mo, walang maraming pera katulad mo. Pero tingnan mo, saan ka lumapit ngayon? At yung dalawang bata, yang si Rico, kahit pagulungin mo yan sa tinik, gagawin niya yan, masunod lang ang utos ko. Ay ikaw, anong nangyari na turingan kang mayor? Tapos nandito ka parang basang sisiw, ha? Ate kasi, wala namang nangyari sa munisipyo na hindi maganda. Pero sa amin ni Lumen at Gary ay meron kasi. At mukhang kayang-kaya akong ipahamak ng mismong pamangkin natin, Ate Masya. Yan kasi, gustong-gusto mo maging mayor, di ba? Hindi nga ninyo maayos-ayos ang gulo sa pamilya. Kaya umalis na nga muna ako eh. Ayaw kong pagpestahan ng publiko ang problema ng pamilya natin na to. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa utak ng mag-asawa. Hinanap ka na nga nila rito. Ano ba kasi ang ginawa mo, Arsenio? Mawalang galing na po. Handa na po ang mesa. Kain na po muna kayo, Mayor. Narinig mo yung dayo ako. Makakakain na tayo. Maraming salamat sa inyo, ate. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Ay, sus. Sana, hindi mo rin kinalimutan nun ang sinabi namin sa'yo na hindi mo kailangan ng itim na bato para maging makapangyarihan ka. O ano ngayon? Hinahabol ka ng pamangkin mo dahil sa pesting bato na yan. Hindi lang ang bato ang habol niya ngayon, ate. Pati na rin posisyon ko bilang mayor gusto niya. Talagang mapupunta yan sa kanya dahil nagtatago ka na ngayon. Ano ba kasi naging problema? Tinangka akong patayin ni Patrick. Yung anak ni Lumen at Gary, ate. Ano? Nakapatay ka ng apo natin? Ay, ganyan na ba kasama ang pagiging aswang mo, Arsenio? Hindi ko ginawa yun, ate. Siya ang pumatay sa sarili niya sa harap ko, sa utos ni Gary. Dahil gusto niyang gamitin ko ang pagiging aswang ko sa mga plano nilang mga walang kabuluhan. Pinilit nila akong kainin ng bata at inumin ang dugo niya.
Pero hindi ko ginawa kaya tumakas kami ni Teo. At ngayon, palalabasin nila na pinatay ko si Patrick. Oras na hindi ko binigay ang itim na bato sa kanila. Abay, anong klaseng magulang ang ipapain ng anak sa aswang? Pesting itim na bato na yan. Kaya gusto ko na nga na mawala ito, ate. Ang alam sa munisipyo, may isang buwan akong leave ngayon dahil ang sabi ko ay magpapagamot ako. Magpapagamot? May ano naman ang ipapagamot mo, ha? Yang pagiging aswang mo? Ay, nakakatawa ka, Arsenio. Kumain ka na lang dyan. Parang nag-aaway na hindi sina Lola at Lolo noon. Tahimik lang akong nakinig sa tabi ni Kuya Rico. Pero kahit paano ay naiintindihan ko ang usapan nila. Sinisi ni Lola si Lolo dahil tinanggap nito ang itim na bato. Yun daw ang ugat ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya namin. Bago matulog, dinig ko pa rin ang usapan nila. Hindi kayo pwedeng magtagal dito. Kung gusto niyong pareho tayong maging ligtas, Arsenio, mag-isip ka na kung saan kayo pwedeng lumipat. Bigyan mo ko ng 2 pang araw, ate. Bukas na bukas din ay pupuntahan namin ni Rico ang lilipatan namin. Huwag po kayo mag-alala, Mayor. Lalakarin ko po yun bukas na bukas din. Ano natin? Wala akong sinabing lilipat ako ng bahay, hoy! Eh, delikado na rin kasi kayo rito, ate. Pero kung ayaw mo talaga hihirapin ko na lang muna si Rico para may kasama ako. Pwede ba? Aba, napapakinabangan mo na rin pati alalay ko. Ay naku, Arsenio. Sigurado akong sasang-ayon sila sa akin kapag sinabi kong mahina ka na klase ng mayor dahil nagawa kang takutin ang mag-asawang yon. Tinanggap ko ang lahat ng mga sinasabi mo, ate. Alam ko naman kasi na totoo yan. Hindi ko nga nagnatanto ang lahat kung hindi na napahamak tong si Deo. Gusto rin siyang kunin ng 2 para gamitin laban sa akin kasi. Matulog na muna tayo. Pag-iisipan ko pa kung tutulungan kita o hindi. Sa silid ni Kuya, nakitulog sila Lolo noon. Kinaumagahan, nagpaalam na sina Kuya Rico at Lolo Arsi na aalis. Lola, basta babalik po kayo, ha? Hihintayin po kita rito. Oo naman na po. Babalik ka agad si Lolo at may dala na akong mga gamit natin. Huwag kang pasaway kay Lola Masyang at mangungurot ng singit yan. He! Ano hindi ko kurutin ang singit? Eh hindi ka masabihan na umuwi noon. Tapos, ako ang mapapagalitan dahil hindi kita nabantayan. Eh naglaro ka na naman sa pulikan sa ilog. Simulat sa pool, sakit talaga ng ulo ang dala mo sa akin, Arsenio. Dapat talaga nakinig ako sa inyo noon pa, ate. Kaso, hindi kami pinapakinggan dahil mga babae lang kami. Ang dapat daw sa amin ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng asawa at mga anak. Ay nako, lumarga na nga kayo bago pa ako mamaos kakasermon sa'yo. Ingat po kayo, Lolo. I love you po. Natatawa ako kay Deo. Pakiramdam ko, napakahinhin niya. Naisip ko pa na baka bakla siya. Pero hindi pa naman ganun karami ang mga bakla at tomboy na lumalantad noon sa murang edad. Kaya naisip ko rin na baka malambing-lambing siya. Ba't tinatawanan mo ko? Di mo pa siguro nasabihan ng I love you ang lola mo, no? Ha? Ano kasi? Ayos ka lang ba? Parang ang tamlay mo kasi habang nagsasalita ka eh. Pagod kasi ako. Hindi ako nakatulog ng maayos simula nang umalis kami ni Lolo sa bahay. Aliwin mo muna yung pinsan mo, Christina, para hindi naman siya malungkot dito. Magdidiktik lang ako ng mga halamang gamot ko. Buti na lang walang pasok ngayon. Ano pala niyan kung meron, edi lagi kang absent. Kailangan kasi. Kasi naman nun kami sa bahay tapos papatayin lang nila kami. Kaya inunahan na sila ni Lolo. Eh di ba, aswa ang lolo mo? Kayang-kaya niyang talunin ng mga kalaban ah. Oo naman. Malakas si Lolo kaya. Pero ayaw nga ni Lolo na makapatay at makaamoy ng dugo kaya lumayo na kami. At saka ayaw niya masaktan niya si Tia Lumen kaya umalis na lang kami. Pero galit na galit sila ng asawa niya nung pumunta sila rito. Tinutukan pa ng baril ni Tio Gary si Lola. Alam mo ba, pag naaalala ko yun, natatakot talaga ako. Salbahe talaga kahit kailan si Tio Gary. Di na naawa kay Kuya Patrick na mapahamak. Gagawang pa ng kasalanan si Lolo. Ang sama-sama nga nila eh. Ako nga, nung tinutukan niya ng baril si Lola, naisip ko noon, pag ako nagkaroon ng powers, tatalunin ko lahat na nananakit ng tao. Mabuti na lang talaga nagpigil si Lolo sa kanila. Nagkulong kami sa silid niya saka kami tumakas mula sa bintana. Nilundag ni Lolo yung sobrang taas na pader. E di anyong aswang siya noon? Oo naman.
Kasi kung tao yun siya, baka napisa na siya. Kasi may edad na rin siya eh. Hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang eh. Siguro matatakot ako sa kanila. Oh, kayong dalawa, wala ba kayong ibang mapag-usapan? Kawawa naman kayo. Pasan nyo rin ang problema naming nakakatanda. Sinubukan naming ibahin ni Deo ang usapan. Nagkwentuhan kami tungkol sa paaralan. Pero hindi ko inaasahan na kinagabihan ay bubungad sa akin ang nakakatakot na nilalang na iniiwasan naming maging paksa buong araw. Deo, tara sa labas. Ilalagay ko lang itong mga buto ng manok sa kainan ng pusa. O sige, maghanap din tayo ng mga putuin sa kalangitan. Alam mo yung Small Dipper at Big Dipper? Oo, alam ko. Merong malaki, merong maliit. Huwag na kayong magtagal dyan sa labas, Christina. Saka na yung paghahanap ng bituin pag nalutas na ang problema ng Lolo Arsenio. Opo, La. Sayang, Deo. Sa susunod na lang tayo tumingin sa mga bituin. Ningning! Oh, eto ng pagkain nyo, ha? Masarap to. Ano ba yan? Ba't naman ang baho? Teka. Hala, nakikita mo ba yan, Deo? Lagot na! Tin! Aswang yan! Pumasok na tayo! Bilis! Napasigaw ako at nabitawan ko ang bitbit kong mangkok. Ang nakita ko kasi, isang itim na figura sa sulok at may namumulang mga mata. Humahangos pa yun at hinabol kami. Lola! Lola, may aswang! Anak na, pumanda ka kung sino ka bang nananakot sa mga bata. Siguradong ikaw ang habol niya, Arsenio. Kaya sige, harapin mo yung kauri mo. Mula sa labas, may kumalampag sa pinto. Sa lakas nun, ay halos bumigay na ang harang. Nagsipagdampot naman sina Lola ng panlaban nila, habang kami ni Deo ay kanya-kanyang yakap sa kanila. Mayor, itaboy na lang natin yan. Mahirap ng pati ang mga bata, madamay kung maglalaban kayo. Hoy! Nilalang ng dilim. Itong asin! Umalis ka dyan! Isinaboy ni Kuya Rico ang asin mula sa siwang sa ibabaw ng pinto. Umangil ang aswang na matamaan nun. Sinabuyan din niya ito ng dinurog na bawang at mukhang natakot naman ang aswang. Sige lang, magtutos din tayo kung sino bang hayop ka. Ayaw mo pang umalis ha? Itong tubig na may nilagang luya. Alis ka na dyan! Napayakap ako ng gusto kay Lola nang humiyaw ang aswang. Siguradong nasaktan ito. Iniisip ko noon kung ano ang magiging itsura ng halimaw dahil sa mainit na tubig na pinaligo nito. Ang galing niyo po, Kuya Rico. Pero marunong din po kayo sa labanan. Papaturo sana ako sa inyo eh. Ako rin po, kuya. Gusto ko rin po. Para marunong din po akong lumaban sa susunod. Pero nakakatakot po pala talaga ang itsura nila, no? Si Lolo rin kapag nagaan yung aswang, Tin, ganyan din ang itsura. Pero hindi ako natatakot sa kanya kasi hindi naman niya ako inaano eh. Hindi naman kasi ako masama katulad nung kanina, Apo. Pero Tin, Apo, pasensya ka na kung dahil sa akin nakakita ka na ng aswang ngayon. Alam na nilang nandito ka, Arsenio. Ano na yan? Kailan na kayo lilipat, ha? Aalis kami bukas pag sikat ng araw, ate. Mabuti naman kung ganon. O siya, matulog na tayo. Pero magbantay-bantay kayo at baka bumalik ang halimaw na yon. Hindi ako nakatulog noon. Puro pakiramdam lang sa paligid ang ginawa ko. Sinasaway na nga ako ni Lola dahil ang likod ko sa higaan. Hanggang sa bumangon na siya. Ikaw na bata ka talaga. Pati ako hindi makatulog dahil ang likot mo. Ay nako. Teka. Nakalimutan ko pala yung sinampay ko sa silong. Tuyo na ang mga yon. Makapagtupi na nga lang. Sasamahan po kita, Lola. Di rin naman ako makatulog eh. Huwag na. Kaya ko na yon. Ang mabuti pa, uminom ka ng gatas. O di kaya, nilagang luya para makatulog ka. Sige po, susunod po ako sa inyo sa baba. Naunang bumangon si Lola. Narinig ko na lumabas siya ng pinto bago pa ako bumangon. Muntikan pa akong mahulog dahil medyo nahihilo pa ako. Ako nakahawak sa flashlight mo, ate. Ewan ko sa'yo. Aray ko!
Ay, Arsenio! Tulungan mo ako dito! Anak na, pwede ka pa pala umalis na, aswang ka. Nilundag ko ang hagdan dahil nagkagulo sa labas. Kitang-kita ko noon habang nasa pintuan ang nagrarambulang mga figura sa labas. Sa gitna ng mga angil ay ang tili ni Lola. Umakit ka sa silid niyo ni Lola Tin. Isama mo si Deo. Opo, kuya. Deo, dito ka na sa silid namin. Oo, sandali lang. Aray ko, ano ba yan? Naulog pa ako sa hagdan. Mababa lang yan. Ako nga nilundag ko yan kanina eh. Nasa silid kami ni Deo noon. Tahimik sa isang sulok habang nakikiramdam sa nangyayari sa labas. Napansin ko pa ang binigay na maliit na manika ni Kuya Rico. Parang umiilaw kasi yun. Dinampot ko yun at hinawakan. Akala ko noon ligtas na kami dahil nasa loob kami ng bahay. Pero bigla na lang may parang kung anong bumangga sa bintana ng silid at sinubukang gibain yun. Nang tuluyan na itong masira, bumungad ang pamilyar na figura. Pareho kaming sumigaw ni Deo dahil mabilis niya kaming nilapitan. Bitawan niyo kami! Ayaw namin sa inyo! Lola! Hindi kami sasama sa inyo, ano ba? Lola Arsin! Sinubukan naming pumalag, pero may isa pang nilalang na pumasok. Nahuli nila kami. May itinakip sila sa mga bibig namin, kaya pareho kaming nawala ng malay ni Deo. Sinag ng araw mula sa pinagtagpi-tagping tabla na dingding ang nabungaran ko pagising, kaya naisip ko na umaga na. Kinabahan ako dahil naalala ko ang mga nangyari kagabi. Mabilis na tumulo ang mga luha ko ng sandaling yon. Lola! Kuya Rico! Tin, huwag ka na umiyak. Ililigtas tayo ni Lolo. Hindi ka ba natatakot, Deo? Medyo lang. Pero alam ko kasi na may liligtas tayo eh. May tiwala ko kay Lolo Arsin. Pero paano nila tayo maliligtas? Hindi nga natin alam kung nasan tayo. Basta magtiwala ka lang. Ano ba yan? Gutom na ako. Ako nga rin eh. Paano kaya tayo nito? Parang wala namang ibang tao sa paligid. Anong oras na kaya? Nakiramdam kami ni Deo. Pareho kaming nakatali noon habang nakahiga sa malambot na kama. Kaninong silid kaya to? Parang pamilyar sa akin ng ganito, Tin. Nakapunta na ako sa ganito kasama si Lolo. Tama. Nung unang gabing umalis kami ng bahay, ganito rin ang tinuluyan namin sa gubat. Sa gubat tayo dinala ng mga aswang? Baka mamaya, gawin na nila tayong pagkain, Deo. Natatakot na ako. Hindi nila tayo kakainin. Siguro hanapin tayo nila, Lolo. Gagawin tayong hostage para pasunurin si Lolo sa gustong mangyari ng mga kumuha sa atin. Eh wala naman kaming kasalanan ni Lola sa kanila. Siguradong kayo lang ang gusto nila. Kaya lang, nasa bahay namin kayo. Kaya pati ako kinuha na rin nila. Kaya nga eh, dinadamay talaga nila lahat ng kapamilya nila. Ang sama, di ba? Nasaan ang dalawang bata? Si Tio Gary yan ah. Nandyan siya sa labas. Sigurado siya ang nagpadukot sa atin. Kakausapin ko lang ang mga bata. Magbantay pa rin kayo rito sa labas, ha? Gary naman eh. Bakit hindi mo ako hinintay? Buisit ka talaga. Kasalanan ko ba kung kukupat-kupat ka tapos ako mabilis? Nasaan na yung manika? Kailangan mausisa ko na yung bata tungkol dyan. Oh, eto. Ayaw mong maniwalang sa mangkukulam yan eh. Ginawa lang kakaiba para magkunwaring palamuti. Deo, natatakot ako. Baka kung anong gawin nila sa atin. Ano kayang manika sinasabi nila? May manika ka ba sa bahay niyo? Baka yung binigay ni Kuya Rico na manikang pwedeng... Hoy, kayong dalawa. Buti naman at kising na kayo. Isang tanong, isang sagot lang, ha? Kung hindi, tatamaan kayo sa akin. Saan galing ang manikang to, ha? Binigay po yan ni Kuya Rico sa akin po. Para saan to, ha? At saka saan niya nakuha? Parang pandekorasyon lang daw po. Nahulog daw po ng batang singkit sa tapat ng post office. At itong tinayi sa likod, ano to, ha? Proteksyon po laban sa kakaibang nilalang. Si Lola po ang naglagay niyan. Oy, kayong dalawa. Huwag kayong pasaway habang wala kami, ha? Tia, wala po ba kaming pagkain? Gutom na po kami. Kailan po kami uuwi? Ibalik niyo lang po kami sa lolo at lola namin. Maawa naman po kayo. Ang dami niyo namang tanong. Pakainin niyo na nga to. Huwag kayong mag-alala.
Inaayos lang namin ang transaksyon kay Mayor at makakauwi rin kayo. Isipin nyo na lang na nagbabakasyon kayo rito sa gubat. Akin na muna tong manika mo, One, ha? Mukhang mapapakinabangan ko to eh. Oh, talaga nyo yung mga kamay nila. Bakit niyo po ginagawa sa amin to? Wala naman po kaming kasalanan sa inyo ah. Tumigil ka kung ayaw mong tamaan kita. Damay-damay na to. Hindi po kasalanan ni Lolo Arsin na namatay si Patrick, Tia. May sugat na po siya nung pumasok sa silid. Babalutin nga po sana ni Lolo ang sugat niya sa braso kaso sinaksak na po niya ang sarili niya. Hoy, Amadeo, hindi kita kinakausap. Kaya isara mo yung bibig mo. Tia, kung ano man po binabalak niyo, pakiusap po. Itigil niyo na po. Wala po magandang may dudulot ang gagawin niyo. Pamilya po tayo, hindi po tayo dapat nagsasakitan eh. Hoy bata, tumigil ka na ha. Akala mo kung magsalita ka, parang ang tanda mo na. Baka nakakalimutan mo, 10 taong gulang ka pa lang. Hindi ka pa nga nagbibinata eh. Bakit po? Kailangan po ba matanda na para makapagsalita ng tama? Halika nga dito, madaldal ka. Ba't ganyan ka magsalita ngayon, ha? Anong ginawa ng lolo mo sa'yo? May pinainom ba siya? O binigay niya na sa'yo itim na bato? Magsalita ka! Aray ko po, Tia. Masakit po yung baba ko. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa'yo eh. Pero maghintay ka lang. May tamang panahon para katayin ang pagkatao mo. Patulak na binitawan ni Tia Lumen si Deo. Sa murang edad, nagtataka rin ako sa mga sinasabi ni Deo. Hindi ko naiintindihan lahat. May isang bagay lang akong napansin sa kanya habang nagsasalita siya. Ang nunal sa leeg niya, imbes na maitim, ay nagliliwanag. Ayos ka lang ba, Deo? Baka may masakit sa'yo ha. Magsabi ka lang kasi... Huwag mo ko alalahanin, Tin. Ayos lang ako. Ang tagal naman ng pagkain natin. Gutom na ako eh. Alam mo ba, naisip ko, kung dati pa siguro magkasundo na ang lola mo at lola ko, matagal na tayong nagkakilala. Oo nga eh. Kaya lang si Lola, hindi naman siya pala kwento tungkol sa mga kamag-anak namin. Nung buhay pa si Mama, siya yung madalas magkwento sa akin. Wala ka na palang mama eh. Yung papa mo. Ako kasi wala na rin ang mama ko pero may papa pa ako. Kaso nasa barko pa siya eh. Wala na rin akong papa eh. Pareho na silang patay ni Mama ko. Mga sakitin daw kasi sila, sabi ni Lola. Eh, yung papa mo, sa bahay din ba siya ni Lolo Arsin umuwi? Oo, doon din ang bahay niya. Saan niya nga yun, sabi ni Lolo. Dahil bunso raw siya, kaya ipapamana sa kanya yun. Si Tia Andrea naman kasi baka hindi na umuwi ng bansa. Maraming tao sa bahay niyo? May mga katulong kayo? Oo, maraming katulong sa bahay kaya maraming tao. Minsan may bisita si Lolo. Saan ka pala nag-aaral? Siguro sa mamahaling school ano? Sa private? Oo, sana sa private. Kaso naging homeschool na lang ako sa huli. Alam mo yung sa bahay ka lang, minsan sa opisina ni Lolo kasi lagi niya akong sinasama eh. Kung saan-saan pa umabot ang kwentuhan namin ni Deo hanggang sa dumating ang pagkain namin. Kinalaga ng tali ang mga kamay namin, kaya kahit paano ay hindi mahirap kumain. Nakakalahati na namin ang pagkain nang pumasok ulit sina Tia Lumen at Tio Gary. Ang bagal niyo naman kumain. Kunin niyo na yan at dalhin na sila sa labas. Hindi pa po kami tapos, Tia. Marami pa po yung pagkain ko. Oh. Hindi namin kasalanan na mabagal kayong kumain. Kunin na yan, bilis. Pero sayang po yung pagkain eh. Huwag niyo pong itapon. O sige, hindi ko itatapon ang pagkain. Pero ikaw, itatapon ko sa labas. Papayag ka ba? Wag na lang po. Di ba po, Vice Mayor po kayo? Bakit po ang sama ng ugali niyo? Ba't lintik na bata to ah? Masarap na sanang pakinggan na kilala mo ko. Kaso, dinugtungan mo pa. Ang kapal ng pagmumukha mo. Aray! Ang sama niyo po! Masama na kung masama. Ikaw lang naman ang nakakita niyan eh. Alam mo ba, sa mata ng mga tao, sobrang bait ko. Kaya yung mga sinasabi mo, walang pakinabang yan. Alam nyo, may maganda kaming naisip para sa inyo eh. Gusto nyo na ba umuwi mamaya? Uuwiin niyo na po ba kami? Gustong-gusto na po namin yun eh. Sige na po, Tia. Tio, ihatid nyo na lang po kami pa uwi. Kausapin nyo na lang po si Lolo Arsin ng maayos. Papayag po siya sigurado sa gusto nyo. Kating-kati na ako sa iyong bata ka ha. Konting-konti na lang.
Makikita mo, hinahanap mo dahil dyan sa pagmamarunong mo. Ilabas na sila! Hinila kami palabas ng mga kalalakihang malalaki ang katawan, pero halatang hindi normal na tao. Binitawan nila kami sa madamong bahagi ng gubat, malapit sa maliit na bahay na pinagdalhan nila sa amin. Alam niyo mga bata, parang gusto kong maglaro. Ano, tago-taguan tayo? Di na po kayo bata para makipaglaro sa amin, Tio Gary. Ibalik nyo na lang po kami kina Lolo, maawa na kayo. Walang babalik sa pamilya nila. Kami na ng Tia Lumi nyo, wala na ring anak na babalikan. Tapos kayo ng mga paslit, babalik sa lolo't lola nyo? Hindi maaari. Ano ba, Gary? Mamaya, pag nadisgrasya si Deo, paano ng plano natin, ha? Mag-isip ka nga. Hintayin mo maging mayor ako. At kahit 100 bata, hahakutin ko para sa'yo. Magsawa ka sa kanila hanggat gusto mo. Pero ngayon, pwede ba? Umalis na tayo. At baka hanapin na naman ako sa munisipyo. Visit. Hayaan mo, mahal. Oras na magkaroon ka na ng sarili mong itim na bato. Magagawa na natin ang lahat ng gusto natin. Hindi maghihinala ang mga tao kapag nakita nila ang kunwaring ikaw sa opisina. Pero ang totoo, nagpapakasasa tayo sa kayamanan at kapangyarihan ng pagiging aswang. Ang dami mo pang sinasabi. Tara na. Umalis sila at iniwan kami sa kagubatan. Mainit na mga oras na yon. Pero dahil madilim ang paligid, malamig ang simoy ng hangin. Kuya, naihi po ako. Paano po kaya tuloy nakatali po ako? Kausapin niyo naman kami, oh. Anong gagawin namin dito sa labas, kuya? Ako rin po, kuya. Gusto ko sanang magbawas. Sige na po. Talagan nyo na po muna kami. Ayaw talaga nila, Ting. Jack, mangangamoy tayo nito. Kung pwede ba yon? Nakakahiya kaya. Ang laki na natin para umihi at dumumi sa salawal natin. Naiiyak na ako ng mga oras na yon. Sige na po mga kuya. Maawa naman po kayo. Deo, paano na to? Di ko na talaga kaya eh. Magtiis ka pa ng konti. Deo, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka nagsusuka? Hindi ko rin alam, Ting. Parang ang init ang pakiramdam ko, lalo na sa leg ko. Mga kuya, tulungan niyo po kami. Si Deo po. Hindi nila kami pinansin nung una. Patuloy sa pagsuka si Deo. Ako naman, ihing-ihi na. At parang magiging totoo na yatang gusto ko na ring magbawas dahil sa sobrang kaba. Pag namatay kami rito, lagot din naman kayo kina Tio Gary at Tia Lumen. Kaya isipin niyo po mabuti. Tutulungan niyo ba kami o hindi, ha? Sige kayo, nakakamatay pa naman ang hindi nakakadumi at nakakaihi. At pag sumakit ang tiyan namin, lagot din kayo. Nakita naming nakikipag-usap ang dalawa sa 5 bantay namin. Ubo ng ubo si Deo. Saka palang lumapit ang dalawa. Binitbit ng isa si Deo papuntang banyo. Dinig ko pa ang banta sa kanya na huwag tatakas. Paglabas niya, nakangisi na siya. Ayos na, Ting. Ikaw naman. Aray, ba't niyo naman po ako sinisipa? Bitbitin niyo po ako ng maayos. Masakit po sa tiyan ang ginagawa niyo eh. Kinarga niya ako. Nasa tiyan ko ang braso niya habang binubuhat ako. Pagkapasok sa banyo, kinalagan niya ng tali ang kamay ko, saka ako iniwan. May salamin doon, at doon ko nakita ang itsura ko. Sabog ang buhok ko at may dumi pa ako sa mukha. Tiningnan ko ang loob ng banyo at inisip ko kung paano kami makakatakas. Pero sa laki ng katawan ng mga bantay, kinalimutan ko na lang ang plano. Nakaupo na ako sa inodoro nang biglang may sumigaw. Huwag mong bubuksan, Ting. Diyan ka lang muna. Ha? Bakit naman, Deo? Ano ba nangyayari dyan? Umalis ka dyan. Itong sa'yo. Kuya Rico? Kuya! Sandali lang, Ting. Tatapusin ko lang to mga to. Patutulugin ko lang na mahimbing. Sa likod mo, kuya! Sasaksakin mo pa ako, ha? O, tignan mo to. Yupi ang patalim mo, no? Kaya yupiin ni Kuya ang patalim? Baka manipis lang naman. Kuya Rico, ingat ka po malalaki po sila eh. Yakang-yakin ni kuya to, Tin. Ayan, naubos na sila. Kakalaga na ako ni kuya. Tin, pwede mo nang buksan ang pinto. Sige, bubuksan ko na.
Lulundag-lundag akong tinungo ang pinto. Gusto ko sanang subukang kalagin ang tali sa paa ko, pero sobrang higpit. Hindi ko magalaw. Pagbukas ko ng pinto, bumungad agad sa akin ang mga nakahandusay na katawan ng mga bantay. Si Kuya Rico nakatalikod at abala sa pagtanggal ng tali ni Deo. Sa sobrang tuwa at ginhawa, naramdaman ko na lang ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko. Dumating din si Lolo Arsin ilang saglit pa. Pawisan siya at halatang hinihingal. Dito ka dala, dalawa. Mabuti na lang at natuntun natin sila bago pa tumilim. Kailangan na natin umalis ka agad dito. Mas delikado rito sa gabi. Kakalasin na natin ang tali sa paa mo, Tin, ha? Mamula-mula na yung balot mo sa higpit ng tali, oh. Paano niyo po nalaman na nandito kami, Kuya? Nakita niyo po ba si Tia Lumen at Tio Gary? Hindi ko sila nakita, pero nakita akong manika na binigay ko sa'yo. Yung manika po? Hawak po yun ni Tio Gary. Nakuha niya ata yun nung dinukot niya kami. Umiilaw pala yun sa dilim, Kuya. Hindi lang kasi yun ordinaryong manikang pansabit lang, Tin. Binigay ko yun sa'yo para kahit hindi kita makita, alam ko kung nasan ka. Mahiwaga po pala yun. Pero nakay Tio Gary na po eh. Pasensya ka na, Kuya. Hindi ko po naingatan. Nandito lang yun kasi yung liwanag na sinusundan ko nang papunta kami rito, hanggang dito lang sa gubat. Nasaan na kaya yun? Pero... Ano? Hindi pa ba kayo tapos dyan? Kailangan na natin umalis. Ayos na ako, Tin. Ikaw, ayos ka na rin ba? hahanapin muna namin ni Kuya Rico yung manika, Teo. Yun palang nagturo sa kanila kung nasan tayo. Pero Kuya Rico, ano mo po nagawang magkaroon nun? At saka, bakit mo kayo nakakakita ng liwanag? Saka ka na mag-usisa sa kanya, Iha. Maraming oras para mag-usap kapag natapos na ang problema ito. Hayaan mo, sisiguraduhin ko yan sa'yo. Nahanap namin ang manika. Marahil ay nabitawan yon ni Tio Gary nang huling pumasok siya sa silid. Nasa sulok yon sa ilalim ng kama. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Mabilis kaming umalis sa lugar. Nakalimutan ko na ang sugat ko sa binti dahil sa tali. Iniwan na namin doon ang mga nakabulagtang katawan ng mga bantay. Hindi ko alam kung paano sila natalo ni Kuya Rico. Madilim na nang marating namin ang bukana ng gubat. Kuya Rico, paano po kayo nakakakita sa dilim? Eh wala naman tayong dalang ilaw eh. Pati si Lolo. Huwag kang matakot sa akin, Iha. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Makarating din tayo sa bahay ng lola mo. Napasinghap ako sa nakita kong nagsasalita sa dilim. Noon ko lang siya napansin. Pulang-pula ang mga mata ni Lolo Arsin. Naaninag ko rin na wala siyang damit pang itaas. Hawak niya ang kamay ni Deo at napansin ko rin parang may kakaiba sa kanya. Deo, bakit parang naging ilaw yung nunal mo? Anong nangyari dyan? Kanina, nakita ko rin yan eh. Kuya Rico, tingnan niyo po oh. Nagliliwanag na nunal? Sandali, patingin na ako. Ano ba naman kayo? Basta bilisan nyo na lang yung pagtingin sa nunal na yan. Kuya Rico, may nunal din po kayo sa liig. Umiilaw din po siya. Ano ba mga ilaw-ilaw na yan? Patingin nga. Ha? Paano nangyari? Umalis na muna tayo rito, Mayor. Hindi na tayo pwede magtagal dito. Lalo pa ngayon may natuklasan ako. Nagliliwanag ka rin po, Kuya. Ano po ba nangyayari? Imbis na sagutin ako, kinarga niya ako at tumakbo palabas ng gubat. Ganon din ang ginawa ni Lolo Arsin. Pagkarating namin sa maliwanag na bahagi, nagpalit anyo na si Lolo. Si Kuya naman, normal na ulit. Wala na ang liwanag sa leeg. Hindi na ako nagtanong noon dahil mabilis ang lakad namin. Pagdating sa malapad na daan, may naghihintay na sasakyan doon. Sumakay kami. Si Lolo Arsin ang nagmaneho. Hindi ko na napigilan ang kabog ng dibdib ko dahil sa nakita ko sa kanya sa gubat. Huwag kang kabahan, Tin. Kahit bata ka pa, susubukan kong ipaliwanag ng maayos ang lahat para maunawaan mo. Ayos lang yan, Tin. Pero alam mo, masayang masaya ako. May katulad pala ako. Akala ko kasi kakaiba na akong bata sa lahat. Ibig bang sabihin yan, hindi ka rin normal na bata, Deo? Kaya siguro para ka ng matanda kung magsalita, ano? Di ko nga maintindihan yung iba mong sinasabi kanina eh. Pero ngayon ko lang natuklasan na nagliliwanag pala ang nunal ko sa dilim, ha.
Ikaw pang nakatuklas nun. Ang galing mo, Tin. Pero natakot kaya ako. Kaya siguro marami akong napapansin. Sa isang malaking bahay na napapalibutan ng mataas na pader kami nakarating. Walang katao-tao, pero umasa ako na sasalubong sa amin si Lola. Pero wala siya. Kaninong bahay po to, kuya? At saka, nasan po si Lola? Ayaw kasing iwan ni Lola ang bahay niya, Tin. Kilala mo naman si Lola, di ba? Pero hayaan mo, babalikan ko siya mamaya. Dadalhin niyo rin po siya rito, kuya? Kasi delikado na dun sa bahay natin. Sira na po yung bintana sa silid namin ni Lola eh. Pipilitin namin sumama rito, Lola mo, Iha. Kung kailangan pang patulugin siya para madala rito, gagawin ko. Ay nako, ang ate ko na yun. Kahit kailan talaga, ayaw umamin na may kahinaan din eh. Lolo, gusto ko nang malaman kung magka-ano-ano po kami ni Kuya Rico. Bakit po pareho kaming may nunal na nagliliwanag? Gayo, makinig ka. Itong nunal ko na to, palatandaan to eh. Palatandaan ng pagiging isang mahumanay ko. Ano po yun, kuya? Hindi po ba malumanay? Yung parang mahina o mabagal kung magsalita? Ay nako, bata ka. Makinig ka na muna, pwede ba? Kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Para ka talaga sa lola mo. Ganyan siya nung bata pa kami. Grabe kung magtanong. Tapos pag ako nagtatanong, patatahimikin niya ako. Mahilig lang po ako magtanong at makipagkwentuhan. Mabuti naman kung ganun. Pero makinig ka na muna at ako na ang magkukwento, pwede ba? Opo, makikinig po ako mabuti. Hindi po muna ako sasagot o magtatanong. Iipunin ko po muna lahat ng sasabihin ko, Lolo. Itong tinuturing mong Kuya Rico ay isang mahumanay. At hindi malumanay ha, tandaan nyo, lalo ka na Teo. Ang mga mahumanay ay mga engkanto, mga lalaki lamang. Sila yung mga nangangalaga ng kalikasan. Kung paano naging tao sila, ano nga ba Rico, ha? Naatasan po kasi ako na maghanap ng anak ng kapatid niyo, Mayor. Isang amalanhig, si Ate Sofia. Mga engkantong babae naman sila. Ang mga mahumanay at amalanhig ay pwede magpalit ng anyo. Maging napakaganda o pinakapangit na tao. Buti na lang, naging gwapo ka, iho. Kung may anak sana akong babae, papakilala kita. Pero, seryoso na. Posible kaya ang hinahanap mong anak ng kapatid mo ay si Deo. Alam mo kasi, ang anak kong si Amador aminado akong napakahilig sa babae. Pero itong si Deo lang ang naiuwi. Imbes na pati yung ina nitong apo ko. Namatay na po kasi si Ate Sofia, Mayor. Nasawi siya sa pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon noon. Pagsabog ng Bulkang Kanlaon, noong dekada 90. Abay, nung taong din yun, nasa magbukal ang anak ko. Sabi pa nga niya, katatagpuin daw ang magiging asawa niya. Patay na po pala talaga ang mama ko. Huwag kang malungkot, Deo. Andyan naman si... Ala, sorry, Lolo. Nagsalita pala ako. Pero magkaano-ano po sila ni Kuya Rico kung ganon. Kung totoo magkapatid ang ina ni Deo at si Kuya Rico mo, ibig sabihin magtiyo sila. Magtiyo po? Ang galing naman po. Ganon po ba talaga ang pamilya niyo, Lolo? Mga kakaibang nilalang? Abay, anong pamilya niyo ang pinagsasabi mo, bata ka ha? Pangalawang pizza mo pa si Deo kasi ang mama mo at papa niya ay magpinsan. Kami ng lola masyang mo ay magkapatid. Ibig sabihin, pamilya mo rin kami. Pamilya tayo. Kung isipin natin, ako pa nga hindi mo kapamilya. Walang kahit konting dugo pareho ang dumadaloy sa atin. Opo, Kuya Rico. Pero kuya na kita dati pa, diba? Noong 5 taon pa lang ako. Oo nga eh. Ang tagal ko rin pala naghahanap sa'yo, Deo. Minsan talaga, may mga bagay na kahit nandyan lang hindi natin nakikita ang totoong anyo. Kailangan pa natin gumugol ng panahon para makita kung ano ba talaga ito. Ano po yun, Lolo? Kapag nagtatago, hindi po kaagad makikita? Tapos, pag nagtagal, makikita rin pala? Ganito na lang, Iha, ha? May tamang oras sa lahat ng bagay. Pag hindi pa nangyari ngayon, ibig sabihin hindi pa oras. Pwede sa susunod pa o matagal pa mangyari. Kaya kailangan mo maghintay. Nakamot ni Lolo ang ulo niya habang nagpapaliwanag sa akin. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Dumating na ang tamang panahon para malaman ang lahat. Nagpaalam si Kuya Rico bago pa matapos ang gabi. Pupuntahan na raw niya si Lola at kukumbinsihin na sumama na rito. Sabi ni Lolo, hindi na raw ligtas kung babalik pa ako sa bahay namin. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang bahay ni Lola mula sa kinaroroonan namin. Pero bago pa maghating gabi,
Nakabalik na si Kuya na mag-isa. Mayor, wala po si Lola Masyang sa bahay niya. Kinuha na po siya ni Vice at Gary. Anak na, sa gadagang buto na talagang kasama ng mag-asawang yun. Pinakailaman pa rin talaga si ate. Lolo, Kuya, hanapin po natin si Lola. Kawawa naman po siya. Baka sinaktan na siya ni Tio Gary. Baka po pinatay na siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Iha. Hindi mangyayari yan sa lola mo. Gagawan ko ng paraan to. Kailangan na matapos ang gulong to sa lalong madaling panahon. Masyado nang natatama yung iba kong kapamilya dahil sa mga maling desisyon ko. Mayor, alam ko na po ang solusyon sa problema niyo. Mahirap pero naniniwala akong kaya niyo po to. Ang bato at ang posisyon ang gusto nila kapalit ng pagkamatay ng anak nila. Dahil hindi ko naman kasalanan talaga. Pero para sa ikatatahimik ng pamilya natin, handa akong gawin ang lahat. Sabihin mo lang, Enrico. Kailangan niyo pong mamatay para muling mabuhay. Pwede po ba yun? Shh! Makinig muna tayo, Tin. Paano mamamatay ako, ha? Kailangan niyo pong mamatay bilang aswang para mailuwan yung itim na bato. At saka po namin kayo bubuhayin ni Deo. Hindi ba't nasusunog ang mga katawan ng aswang oras na napatay sila? Mga purong aswang lang po ang nagkakaganon, Mayor. Pero ang mga nayanggaw o yung nasalinan lang ng bato, hindi sila agad nasusunog. Basta hindi pa kumakain ng tao. Kaya nga may nagiging amalanghig yung mga walang napagsalinan ng bato. Hindi, masyadong magulo yan. Ayoko nang gawin yan. Ang kailangan ngayon, harapin sila at makipagkasundo para mabawi si Ate Masyang. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa kapatid ko. Pero Lo, ayoko pong mawala kayo sa akin. Gusto ko pa po kayong makasama ng matagal, Lolo Aracin. Pasensya ka na, Teo, Apo. Ang lola Masyang mo dala ang natitirang kapatid ko at ang gusto ko, sa pagtanda naming dalawa, makabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko noon. Buo na ang pasya ni Mayor. Ibibigay daw niya ang hinihiling na itim na bato at posisyon sa mag-asawa. Mas mahalaga sa kanya ang pamilya kaysa sa anumang kapangyarihan o katungkulan. Kung hindi lang gagamitin sa kasamaan ni Tia Lumen ang bato, matagal na sana niya itong isinuko. At dahil ayaw nilang maiwan kami ni Deo, isinama pa rin nila kami pauwi sa mismong bahay ni Tia Lumen. Doon namin nakita ang madilim na tagpo. Hawak ni Tio Gary at Tia Lumen si Lola. Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan, Arsenio. Sinabi ko nang hayaan mo na lang ako. At ang mga bata na lang ang iligtas niyo, di ba? Hindi rin ako mabubuhay ng payapa kung hindi kita kasama, Ate Masyang. Makabawi man lang ako sa'yo kahit matanda na tayo. Lola! Ililigtas po namin kayo, Lola! Ano to? Family drama? Pero sa bagay, madrama naman talaga ang pamilya na to kahit noon pa. Kanya-kanyang tago ng baho sa publiko. Hindi naman kasi aabot sa ganito kung hindi ka naging sakim, Lumen. Ginamit yung mag-asawa ang mismong anak nyo para gawing masama ang imahe ko. Anong klaseng utak meron kayo, ha? Ginusto lang namin maging matapang si Patrick. Hindi katulad mo. Sabihin mo nga, Tio, anong naging pakinabang mo sa itim na bato? Wala kang kasing sama, Lumen. Demonyo ka pa sa lahat ng demonyo, kahit tao ka lang. Kung hindi sinalo ni Tio Arsenio ang itim na bato, hanggang ngayon, buhay pa at nagtitiis ang Lolo Elpideo niyo. Hangal din naman kasi matandang yun. Hinihingi ni Papa ang bato pero ayaw niyang ibigay. Dahil alam ng ama natin na oras na mapunta sa ama mo ang bato, gagamitin lang niya ito sa kasamaan. Mayor. Nagbubulag-bulagan ka lang. Ang mundo ay puno ng kasamaan. Tingnan mo! Sa harap naming lahat, nagpalit ng anyo si Tio Gary. Isa na siyang nakakatakot na nilalang. Isang ganap na aswang. Lumaki ang katawan niya. Nagsilabasan ang mahahabang pangil at namula ang kanyang mga mata. Umangil siya ng malakas, kaya agad akong ikinubli ni Kuya Rico sa likod niya. Hindi ko akalain na si Tio Gary pala ay aswang din, kaya mas lalo akong natakot na makita siya. Ngayon, Mayor, oras na para sabihin ang pamamahala mo sa iyong posisyon. Sige na, Tio. Nakahanda na tong camera ko. Hanggang ngayon, ay puro talaga mali ang desisyon mo, Arsenio. Nabubuisit ako sa'yo. Nagpupumigla si Lola habang hawak ng dalawang tauhan ng mag-asawa. Nagsalita pa ito ng parang orasyon na ikinagalit ni Tio Gary.
Maliksi ang kilos nito at sa isang iglap ay nasa harapan na ito ni Lola. Umangil ito. Walang iya ka, matanda ka. Hindi na tinakpan ang bibig mo, mag-orasyon ka ba? Sasakalin na kita hanggang sa mamatay ka. Huwag mo sasaktan ang ate ko! Deo, magtago kayo ni Tin doon. Ipatong mo ang kamay mo sa ulo niya at poproteksyonan ko kayo. Tumakbo kami sa isang sulok. Sinunod naman ni Deo ang sinabi ni Kuya. Hindi ko alam kung paanong hindi kami napansin ng mga tauhan nila Tia Lumen. Nag-anyong aswang naman si Lolo Arsin at sinugod si Tio Gary. Buisit ka, Gary! Sinisira mo mga plano! Wala ng plano, pamangkin. Lalabanan ko na kayo. Tiyo! Huwag mo kong sakalin! Anak na, bitawan mo ang asawa ko. Bitiwan mo rin ang kapatid ko. Walang iyakang gabunan ka. Dahil sa'yo, matutuwisan at dugo ang mga kamay ko. Pero di na bale, matigil lang ang kasamaan niyo. Ayos lang sa akin. Sabay nilang binitawan ang mga sinakal nila. Pagkatapos ay nagkasalubong sila sa kanag-away. Mabilis ang mga kilos ni Lolo Arsin, pero mas mabilis si Tio Gary dahil mas bata ito. Nagsuntukan sila, nagkalmutan. Si Kuya Rico naman ay biglang nag-iba ng anyo. Para itong mas tumangkad at nagliwanag, kaya kita ko na humaba ang buhok nito. Nilapitan nito si Lola at binuhat, saka dinala sa tabi namin. Ay Diyos ko, nangyayari na ang kinatatakutan ko. Ang may gagamit ng kakayahan para sa kasamaan. Ligtas na po kayo, Lola. Magkasama na po ulit tayo. Oo, Apo, magkasama na tayo. Kaya sana ay matalo na rin ang mga kampo ng kasamaan na yan para maging ganap ng tao ang Lolo Arsin mo. Makakasama din natin siya ng matagal. Peste ka, Gary! Nasa na sila? At ang Rico na yan, tumutulong siya sa kanila. Simple lang naman ang gagawin ko, tanda. Lalabas kayo ng mga bata o papatayin ko na itong mahilan yung mayor, ha? Ano? Tapusin mo na lang ako, Gary. Siguro nga hanggang dito na lang ako. Anong sinasabi ni Arsenio? Huwag niyo po siyang puntahan, Lola! Hayaan niyo na lang po siya! Anong hayaan? Hindi pwede. Kahit galit ako sa lolo mo, hindi ko siya panonoorin lang na pinapatay sa harap ko. Kaya dito lang kayo. Pupuntahan ko siya. Lola Masyang! Huwag po! Lola! Ngayon, nasa harap ko ng dalawang matatandang pilit nagpapakatino. Kahit magulo na ang pamilya, oras na para tapusin kayo. Sinuntok ni Tio Gary si Lolo Arsin. Sa lakas noon, tumilapo na matanda sa dako namin. Kitang-kita ko ang paglabas ng dugo sa bibig niya. At ikaw, tanda, halika. Ba't hindi ako makagalaw? Lumen, anong nangyayari sa akin? Hanggang dyan ka na lang, gabunan. Tapos na ang papel mo sa kwentong to. Mula sa kamay ni Kuya Rico, nabuo ang liwanag kung saan nasilaw ang aswang. Umangil ito at sumigaw hanggang sa unti-unti itong nawala. Anong ginawa mo sa asawa ko? Walang hiya ka. Ano ka ba talaga, ha? Hanggang dyan ka na lang. Ang parusa mo ay naghihintay sa'yo. Arsenio, hindi ka pwedeng mamatay. Ako ang mas nakakatanda sa'yo, kaya ako ang dapat na mauna. Arsenio! Ang kapatid ko! Arsenio! Lola Arsin! Lo! Kumapit lang po kayo, Lo! Hindi ko alam kung ano pwedeng mangyari. Pero nakahanda na ako, Apo. Panatag akong magpapahinga dahil alam kong may mag-aalaga naman sa'yo. At saka para naman mapilitan ng ama mong umuwi at makasama ka. Gagamutin kita, Arsenio. Iluluwa mo yung itim na bato na yan at mabubuhay ka. Enrico, halika na. Ipasok natin sa loob ang Lolo Arsid mo. Akin na siya, La. Pero si Vice, La, aalalahin nyo na lang sa pagpasok. Hindi na papalagyan. Pinaralyze ako na yung ilang bahagi ng katawan niya, maliban sa mga paa. Sumunod na kayo sa Kuya Rico mo, Christina. Tumakbo kami papasok sa malaking bahay. Ibinaba ni Kuya Rico si Mayor sa malambot na sofa. Lumapit doon si Deo at niyakap ang matanda. Itapat mo ang mga kamay mo sa dibdib niya, Deo.
Pagkatapos ng mailawa ang itim na bato, ay magtataong anyo na siya. Saan na natin siya dadalhin sa ospital? Ano na kayang mangyayari sa'yo, Lumen, ngayong wala na ang asawa mo? Alam kong nadala ka lang sa kasamaan niya, kaya nag-iba ang ugali mo. Tulungan niyo po ako, Tia. Hindi ho ako makakilos. Bakit ako nagkakaganito? Ayan na! Ang itim na bato, kuya! Kunin niyo na po! Ang itim na bato ni Tio Arsin. Ibigay niyo sa akin yan. Pakawalan niyo ako rito. Ang itim na bato. Ibigay niyo sa akin ang itim na bato. Gary, mahal, mapapasakin ang itim na bato. Magiging malakas na rin ako. Pwede na nating buhayin ang anak natin. Patrick, bakit iniwan mo kami, anak? Nalito na ako kung sino ang titingnan ko. Pero dahil takot ako kay Tia Lumen na parang nababaliw na, tumabi ako kay Lola na umiiyak sa tapat ni Lolo. Bumalik na siya sa anyong tao niya. At ilang saglit pa, iniluwa nito ang itim na bato. Dalangin ko na bigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon, kapatid ko. Gagaling si Lolo Arsin, Lola Masyang. Pangako po yan. Tignan niyo po, oh. Humihinga na siya ng paunti-unti. Nilagay ni Deo ang kamay niya sa dibdib na matanda. Nagliwanag yun. Ilang saglit pa, suminghap si Lolo Arsin. Patutulugin ko si Bise para hindi tayo mahirapan sa kanya. Paggising niyo bukas, wala siyang maaalala. Ako na ang mag-aalaga kay Arsenio. Tulungan niyo na lang ako sa mga kakailanganin ko pagkatapos niyo yan. Dinala ni Kuya Rico si Tia Lumen sa isang silid. Pagkatapos ay magkatulong kami na inasikaso si Lolo Arsin. Parang hindi ito nasaktan sa nangyaring labanan nang ilipat na ito sa sarili nitong silid. Naghilom ang mga sugat nito dahil sa mahiwagang mga kamay ni Deo. Kinaumagahan, parang panaginip lang ang lahat. Pero ang katotohanan na wala kami sa bahay ni Lola ang nagpamulat sa akin. Parang bigla ring tumangkad at pumuti si Deo. Kalahating tao, kalahating engkanto ka ba talaga? Nakita mo naman, di ba? Ano, ayos ba tong bahay namin? Dito ka na kasi tumira. Hindi ko alam kung papayag si Lola eh. Mamayang hapon ay sasamahan tayo ng isa sa mga tauhan ni Lolo Arsin mo. Ililipat na ang mga gamit natin dito, Christina. Talaga po? Lilipat na rin po ako ng paaralan, La? Oo, kailangan mo na rin lumipat. Magkasama kayo ni Deo na papasok. Sobrang tuwa ko dahil doon. Sa kabila ng mga nangyari, masaya pa rin kami sa huli. Hindi natuloy ang pagbaba ni Lolo Arsin sa pwesto bilang mayor. Tatapusin daw niya ang mga natitirang taon niya sa pwesto. Ang Tia Lumen naman ay nag-resign at ng ibang bansa. Ang sabi ni Kuya Rico, maliban sa ginamitan niya ng hipnotismo at binuran niya ang ilang pangit na alaala ni Tia, mukhang si Tio Gary naman daw ang may kontrol sa asawa. Nakapag-isip din ng mabuti si Tia sa huli. Sa kasalukuyan, tahimik kaming namumuhay sa lumang bahay ng dating mayor ng bayan. Walang kaalam-alam ang mga tao sa totoong nangyari sa pamilya namin. Hindi talaga maiiwasan na magsekreto, lalo na kung para naman sa ikatatahimik ng lahat. Hanggang dito na lang